Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Kung naaalala ninyo, 'di ba, nabalita na si President Donald Trump ng Amerika ay pinaplano gumawa ng US Golden Dome, 'di ba? Yun daw yung mga sasalag na mga missile na paparating sa kanilang bansa kahit saang lupalop man yan magmumula masasalag yan ng kanilang Golden Dome. Ngayon mga kapatid, sa pagkakataong ito, pag-uusapan ulit natin yung Golden Dome. Pero hindi sa Amerika, kundi sa China. Dahil ayon dito sa balita, mga kapatid, mula rito sa First Post, no, sabi rito, China's Golden Dome versus US Missile Shield. Who's winning? Sino nga bang mas malakas o sinong mananalo dyan? Sabi kasi rito sa report, China has unveiled the Golden Dome, a prototype global missile defense system designed to detect and track threats from anywhere on Earth. Unlike traditional patchwork shields, this system fuses satellites, radars, ocean buoys, and sensors into one seamless real-time picture. Beijing claims it can sort warheads from decoys, resist cyber attacks, and offer true planet-wide coverage. Sabing ganon. If successful, it leapfrogs the US missile defense vision and reshapes the balance of power. But the system is still prototype, facing scaling issues and the eternal paradox of defense. Faster shields invite sharper arrows. So is this breakthrough real or just ambition? Sabing ganon mga tol. Alam nyo, nakakatawa lang din. Oh. Well, hindi naman natin kinokontra ang China sa kanilang gustong mangyari. Pero naalala ninyo, nung ito'y in-announce ng Amerika, di ba, todo kontra itong China. Ngayon gagawin din nila. Aba talaga naman, oo. Kasi kapag sila gumagawa, pwede. Wala dapat kumontra, wala dapat mangilam, wala dapat magsasalita laban sa kanila. Pero kapag ibang bansa ang gumagawa ng mga depensa na ginagawa rin ng karapatan nila, di ba? Halimbawa na lang dito sa Pilipinas. Tignan nyo ang China, todo sa pag-develop ng kanilang mga nuclear capable missiles, mga nuclear warheads nila. Nagde-develop sila ng kanilang mga warship. Lahat ng panggera dine-develop nila. 'Di ba? Ayaw nila nang may mangingialam sa kanila. Pero ang Pilipinas, balak natin sanang bumili ng F-16 do wala tayong budget, pero plano pa lang natin bumili ng F-16, nagrereklamo na sila. Gusto natin bumili ng ating Typhoon missile, nagrereklamo sila. Huwag kayong magreklamo kasi lahat yun ay puro balak pa lang naman. Wala pang pera Pilipinas. Pero ito yung point Nagrereklamo sila sa lahat ng ginagawa ng ibang bansa, pero sila ginagawa naman nila yung gusto nilang gawin. 'Di ba? Ayaw nila ang Pilipinas na nagsasagawa tayo ng mga joint maritime cooperative activity dito sa karagatan, pero ginagawa din naman nila 'yon kasama ang Russia, kasama ang North Korea o kasama pa yung ibang bansa na kung sino man ang kasama nila. 'Di ba? Napapansin niyo 'yon mga tol? Well, pag-usapan natin naman itong China's Golden Dome. No? Ano nga ba mas malakas? Etong Golden Dome ng US o Golden Dome ng China? Pag-usapan natin to mula rito sa First Post. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Suporta rito po sa ating YouTube channel. Click mo lang ang subscribe at syempre click mo na rin ang notification bell para nano-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Imagine a shield that covers not just a city or a country but the entire planet. Diba? Yung gusto ng US may i-cover yung buong Amerika. Ito ang gusto ng China, entire planet ba? Sabi kasi rito tingnan natin. Imagine a shield that covers not just a city or a country but the entire planet. A network so vast it can detect missiles mid-flight from thousands of kilometers away. I know it sounds like a sci-fi dream, but China says it has the prototype similar to the Golden Dome of the United States. Well, sa totoo lang mga kapatid, sa teknolohiya ng China, unti-unti nilang ipinapakita sa buong mundo kung gaano sila kahusay pagdating sa mga ganitong mga bagay. Sa totoo lang mga tol, dun pa lang sa kanilang mga smartphone na sobrang mura ng halaga kung ikukumpara mo dun sa mga flagship smartphone ng ibang brand. Pero kayang-kaya nilang tapatan
Doon pa lang sa smartphone ng pinag-uusapan natin. Tapos marami pa silang mga na-develop na mga teknolohiya na talagang mga out of this world kung iisipin mo mga tol. Well, hindi natin sa pinupuri sinasabi lang natin yung fact. Pero ganun pa man mga kapatid, no? Dahil nga nagkakaagawan tayo rito ng teritoryo, against tayo doon sa mga bagay na yon. Pero sinasabi ko lang sa inyo, maganda talaga teknolohiya ng China. And the name can be misleading. It makes you picture a literal dome floating in the sky. That's not what the Golden Dome is. It is a high-tech, distributed early warning system. It is designed to detect, track, and analyze threats in real time. So what will it look like? And will it actually work? So yun ang plano. Makaka-detect, makakapag-analyze ng real threat in real time. Hindi katulad nung gusto ng US na talagang shield, katulad ng Iron Dome ng Israel, sa Amerika ganun din. So kung may magpapakawala ng missile, i-intercept yun. Yun yung gusto mangyari ng US. Sa China, iba. Our next report tells you. At its core, China's Golden Dome isn't a bubble in the sky. It is a distributed early warning system. Think of it as a global radar, not confined to one screen in one room, but powered by thousands of digital eyes across land, sea, air, and space. Satellites, ocean buoys, radars, aircraft, even ground sensors, all feeding data into one massive platform. The goal? To track not just a single rogue missile, but 1,000 launches at once, from anywhere on Earth. So yun ang nila. Alam nyo mga tol, no, makikita natin sa ginagawa ng mga bansa, Amerika, China, iba pang mga bansa, may kita mo talaga merong paparating. Meron silang pinaghahandaan at meron talaga mga tol na posibleng mangyari. Kaya ngayon pa lang mga tol, hinihahanda na nila yung kanika nilang mga sarili. Sa ibang bansa, di ba? Napanood natin mga tol, nagmamahalan, naggagandahan mga tol, pati yung mga bunker nila. Di ba? Yung mga mayayaman mga tol, sila yung unang nakakaalam kung ano yung paparating sa hinaharap. Kasi nga mga kapatid, meron silang access, privilege sila dun . Diba? Lalo na yung mga mahalagang tao. Kahit sa movie, mapapanood natin yun di ba? Yung 2012, sila yung mga unang nakaalam na may paparating na ganito. Sila nag-invest para gumawa ng mga malalaking barko. Pero movie yun. Sa totoong buhay mga kapatid, ganun pa rin naman. Sila pa rin yung talagang unang nakakaalam. Kaya sila yung gumagawa na ng mga bunker. Doon na nila nilalagay lahat ng gold kayamanan nila. Eto namang mga bansa, yan, tulad ng US, China, kita nyo yung ginagawa nila. Diba? Hindi na natin kailangan pang i-elaborate nauunawaan nyo na yun . In plain terms, if someone fires at China, the Golden Dome wants to know instantly. Here's the twist. The dome isn't just about more satellites or radars. The real breakthrough is data. Traditionally, every military system spoke its own language. Ships, ground radars, satellites. Stitching them together was a nightmare. China says it's cracked that code. Its system fuses every fragment into a single real-time picture. Basically plotting flight paths, sorting warheads from decoys, separating threats from noise. So ano talaga nila, hindi sila, kumbaga hindi mabobola yung kanilang ginagawang Iron Dome. Isineseparate nila yung mga decoys lang sa totoong threat. Unlike, di ba, halimbawa na lang dito sa Israel, minsan hindi gumagana yung nila, yung Iron Dome nila doon sa mga mga drone, di ba? Kasi yung mga drone tumatama pa rin, minsan hindi yun nade-detect ng kanilang Iron Dome . Diba? So eto mga kapatid, na-crack na daw ng China yung code. Kumbaga nakuha na nila yung cheat code para doon. Diba? Ako siguro, kaya siguro nilang gawin yan mga tol dahil nga sa teknolohiya nila. And it claims to do this even under cyber attacks and electronic jamming. Now here's why this matters. This is the first missile defense prototype to claim planet-wide coverage.
Dome for America. Planet-wide coverage, no? Pambuong mundo. Kasi nga mga kapatid, kahit saang lupalop ng daigdig magmula yung missile, madedetect agad nila. 'Di ba? Malalaman na agad nila. The US Shield, by contrast, is a patchwork interceptors in Alaska, radars in Japan, bases in Europe. China's prototype, if it works, leapfrogs that, instead of regional defense, it offers one unified net from pole to pole. And in geopolitics, coverage is power. If you're an adversary, you're not just asking, will my missile hit Beijing? But you will also be thinking, will it even stay undetected for more than a few seconds? That doubt alone shifts the calculus of deterrence. Yun nga 'di ba? Syempre kapag na-detect na, kumbaga pinalipad mo pa lang, kakalabas pa lang dun sa missile launcher mo, na-detect na. Ang tanong, aabot pa ba kung na-detect na, 'di ba? Now, this Golden Dome idea is not really new. The US had proposed a similar plan earlier this year. The budget for that was $175 billion. The vision was simple: a global missile defense system with layers of interceptors on land, sea, and in space. So yun yung pagkakaiba eh. Sa US mga tol, interceptor. Pag may na-detect sila, papasok na, nai-intercept na agad. Sa China iba, pang buong mundo yung coverage eh. So nade-detect na agad nila, kaya nga early warning eh. Pag may nagpalipad ng missile mga tol, nade-detect na agad nila at malalaman din nila kung ito'y decoys lang ba, kung ito'y totoong threat, kung ito'y mga missile test lang, nade-detect na agad nila yon. Syempre, kung madedetect mo na agad kung ano yung paparating na panganib sa hindi mga tol, mas mapaghahandaan, mas makapangyarihan yung ganong mga bagay mga tol, no? Kaysa yung eto lang yung Golden Dome. Pag lumapit, saka ka palang madedetect, saka ka palang i-intercept. But there's a problem. Even US generals admit the architecture isn't settled, and defense contractors are squabbling over how to handle the sheer flood of data. So yun yung problema daw. Yung ganong karaming data. Paano i-handle? While China claims its Golden Dome is already prototyped and reportedly tested by the PLA. Sinusubukan na. But every shiny dome has its cracks. China's system, by its own designer's admission, is still a prototype. Actually, lahat naman ng kagamitan ng China puro prototype eh. Kasi hindi pa naman talaga nagagamit sa aktual na labanan eh, di ba? Sa totoo lang mga tol, lahat ng kanilang eroplano, barko, mga warship, missiles, yung mga bagong develop, di pa naman talaga nagagamit sa totoong labanan eh. Oo, na-test na nila sa field, na-test na nila sa kanilang mga pagsasanay, pero sa aktual na labanan, hindi pa nasusubukan. Ang huling nasubukan yung mga gagamitan ng China dito sa may Pakistan. Kasi nga 'di ba yung Pakistan ang gamit nun is mga China-made mga missile. Kaso in-expose ng India kung gaano kahina yung mga yun eh. Yun ang problema. It is a work in progress. It needs scaling, fine-tuning, and real-world stress tests, especially against hypersonic missiles and stealthy threats. And here's the paradox baked into missile defense. The faster you build the shield, the faster your rivals build arrows to pierce it. Data integration may leap forward. Algorithms may get smarter. Sensors may multiply. But no system is ever truly invincible in the chaos of modern warfare. Yeah, totoo naman. So, Kailangan talaga makapag-develop sila ng super advanced AI. for now, the Golden Dome is China's message to the world we are watching. Every launch, every movement, every threat, seen, tracked, and accounted for. Kaya minsan, mga tol, yung mga, siguro nagagamit din ng China yung nila, yung mga gadget nila. Kasi kalat yan sa buong mundo mga tol. Diba? Mapa cellphone man yan, social media, kahit sasakyan eh, 'di ba? Dito sa Pilipinas, mga tol, napakarami mo nang makikita sa kalsada ngayon na China-made car. Dati pag sinabing anong kotse mo, China, ay, China, 'di ba? Dati ganoon mga tol. Pero ngayon, magiging proud ka na eh dahil iba na eh, 'di ba? Mga BYD, GAC, ano pa ba mga China-made? Yung mga Chery, 'di ba? Ang dami mga tol sa kalsada, makikita mo mga China brand na kotse.
'Diba? So talagang iba na yung teknolohiya nila ngayon. Well, anyway, ano sa tingin ninyo? Magagawa nga ba ng China etong kanilang planong Golden Dome, no? Sa tingin ninyo mga kapatid, ano mas malakas, yung Golden Dome ng US na interceptor, yung tipong lahat ng mga missile na papasok at pupunteryahin ng US mai-intercept nila? O yung sa China na pang buong mundo, yung data na gusto nilang makalap, yung tipong magpapalipad ka pa lang ng missile mo alam na agad nila. 'Di ba? Mahirap din 'yun mga tol dito sa atin, no? Kasi halimbawa, magkakaroon ng giyera mga tol, malalaman na agad nila kung sino yung mga papuntang mga barko, 'di ba? Ganun na katindi 'yun. Anyway, ano sa tingin ninyo at ano ang masasabi nyo rito sa balitang to? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.